Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Bakit may logo ng opisina ni Recto sa bigas? Yung 10 kilogram sack rice na ibinigay sa Batangas. Umani ng atensyon ang kontrobersya sa pamamahagi ng 10 kilong bigas sa Batangas matapos questionin ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libeste ang pagkakaroon umano ng logo ng Office of the Executive Secretary sa mga sako ng bigas na ipinamahagi sa ilalim ng programa ng pamahalaan. Diretsang tanong ng kongresista, bakit may logo pa ng Office of the Executive Secretary sa 10 kilogram BBM bigas? Kasunod nito, ibinato rin niya ang tanong kung sino ang sumagot sa dagdag na gastos sa paglagay ng naturang marka. Sabi niya, si E.S. Ralph Recto ba ang sumagot ng gastos? 50 pesos daw kada sako ang dagdag gastos sa printing ng logo na galing sa pera ng bayan. Ay nako. Ang isyong ito ay lumitaw kasabay ng nauna ng aligasyon ni Libeste na hindi bababa sa 84 barangay sa Batangas ang hindi umano nakatanggap ng ipinangakong 200,000 pesos bawat barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program sa kabila ng pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan. Ayon sa kanya, may mga barangay na hindi naimbitahan at may ulat pa na may kinalaman umano ito sa tampo ng lokal na pamunuan. Isang paratang na lalo pang nagpasidhi sa panawagan para sa transparency sa distribution ng ayuda. Sa gitna ng mga tanong, binigyan din ni Libeste na ang pondo para sa ayuda ay hindi pag-aari ng sinumang politiko, kundi mula sa buwis ng taong bayan. Sabi niya, hindi naman sarili nilang pera. Correct. Dahil dito, naghain siya ng panawagan para sa investigasyon sa posibleng irregularidad mula sa umano'y hindi pantay na distribusyon ng ayuda hanggang sa dagdag gastos sa paglalagay ng mga logo sa relief goods. Samantala, nanatiling palaisipan sa publiko kung ano ang layunin. Kung ang layunin ay makakatulong, kailangan pa bang lagyan ng pangalan o logo ang ayudang pinuntuhan ng bayan. Okay. Mas mabuti na lang ng kaunti ito at logo. Kasi dati, mukha. Mukha ni PBBM, mukha ni Speaker Martin Romualdez noong mga naunang taon na pamamahagi sila ng bigas. Oh, diba, napahiya si BBM, nagsalita siya kasi may nagsumbong sa kanya tungkol sa epal-epal. Oh, bumanat kagad siya sa kanyang vlog. Bawal ang epal. Huwag niyong gamitin ang pundo ng kaban ng bayan para sa inyong kaipalan. Sabi niya, mamaya siya na mismo na ipal. Yung distribution ng 5,000 pesos ayuda sa mga tricycle drivers. Ang laki ng mukha ni PBBM doon. Oh, bakit? Pera ba ni BBM yung tig 5,000 na inayuda sa mga tricycle drivers? Hindi naman ah. Pera nating lahat. Taxes natin yun. Kaya no way na ilagay mo ang mukha mo. So dito naman, kay A.S. Recto, talagang politiko talaga sila eh. Mabuti pa sa Manila. Ang unang nabigyan ng 10 kilogram rice na ayuda sa Manila, yung ang Pangulo nagbarbel siya, ginanon-ganon niya yung 10 kilogram rice. Wala namang, ang matanda, green lang, light green lang yung sako. That's all.
So mabuti pa itong si Mayor Isko, hindi niya sinamantala, hindi siya nagpaipal, wala siyang nilagay na ano, dapat yung gano'n lang, plain, sako. Bakit itong ES Recto na bigla naman lang siyang magpaipal? Talagang a politician is always a politician, except mga Puera de los Buenos, ang mga Duterte. Dahil galit na galit yung mga Duterte na yan, yung mga mukha nila mailagay sa mga building, sa mga tarpaulin, sa mga... Dapat sana lahat ng politiko ganun ang pag-iisip na hindi naman nila pera. Mayroong panahon pa ni Tatay Digong, mayroong pinuntahan na okasyon, parang ano ata ng bridge, launching, parang ribbon cutting. May nakita siyang tarpaulin, pinatanggal niya. Isa pa, parang pang may awarding of check. Parang yung ceremonial ba, awarding of check, yung malaking check na gano'n. Nung nakita niya, pinahinto niya. Bakit pa may ganyan-ganyan? Alisin niyo yung ang pangit. Nakakadiri, sabi niya. Wala. Hindi natuloy yung ganun, yung papakita yung malaking cheque kung ilang milyones, tapos ibibigay doon sa ano. Pang photo ops man yun, pampasikat man yun. Ayaw ni Tatay Digong sa mga ganun. Kaya nga, nakakamiss yung ganong klaseng leadership na alam nila na ang pera hindi galing sa kanila. Pera ng taong bayan. Kaya nga nung umalis na sa pwesto si Tatay Digong, parang tinatanong siya ng media kung anong legacy. Sabi niya, wala akong legacy. Nagtrabaho lang ako. Anong legacy na pera ng taong bayan, ang mga ginamit sa lahat ng proyekto. Ano bang legacy ko? Wala. Ganon. Ito namang nakaupo, legacy niya. Daming legacy. Natatakot siya na ang kanyang legacy. Hindi daw ipagpapatuloy ng susunod sa kanya. Number one legacy niya, flood control scandal. Wala nang iba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang atop sa natabangan na mo og yero. So dagko na gyud kaayo ang guslot. Ipang sisugluan lang gani ang uban. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Nabantigan ni sila. Wala na mapicturean ba? Uy. Ay, hindi teka O karon humanagad sa pag-atop ang among ginahatag sa nga yero. So, nindot na gyud. Magyod sa Ginoo nga na ilis na gyud among atop sa nagtabang niini o nilis na gyud among atop sa 21 katuig di na gyud mi maulanan. Salamat gyud kaayo. Ngano man sa 21 ka tuig nga wala na pulihan ang inyong atop. Tungod sa kakuan, kapiko sa panahon. Tama, tungod magod sa kalisod sa panahon o makakwarta mi tapos sa pagkaon. So pila day karon ang adlawan kung naay magmuso? 300 naman ka, 300 at 200 200 ra. 200. So naa ka estudyante. Naa tulo. Unsa nay mga grade niya? Grade 9, grade 8 o grade 5. Mao day nga taman ra gid sa estudyante. So salamat kayo. Salamat sa